Ngayong hapon sa Alagang Kapatid. Alamin kung paano makapagbibigay ng inyong buhok para sa cancer patients sa pamamagitan ng Hair to Go Life to Glow project ng Asian Hospital and Medical Center. Babiyahe rin si Kamenchi sa lalawigan ng Cagayan para sa pagbubukas ng multimedia classroom sa isang paaralan sa Camalaniugan. At samahan natin ang Our Lady of Lourdes Hospital sa pagdiriwang ng kanilang 70th founding anniversary. Alagang Kapatid. Nito lang Abril, tumungo ang Alagang Kapatid sa bayan ng Camalaniugan sa Cagayan para sa kwento ng paaralan ng Camalaniugan National High School Katutoran Annex. Dito ay nakilala namin ang grade 10 student noon na si Glenn, na ramdam ang naging hirap sa pagpasok niya sa paaralan. Yung kakulangan po sa classroom kasi sa isang room po, umaabot po kami ng 80. Siyempre, kulang din po yung teachers namin kasi magti-300 po yung mga estudyante sa annex pero lilima lang po yung teacher namin kasi madami po kami. Tapos isa lang po yung nag-handle sa amin. So hindi niya po kami mapagsabay-sabay na maasikaso. Pag magpapatayo ka ng isang gusali rito, nangangailangan ka ng daang-daang libo. Dahil alam naman natin na kinukulang ang budget ng Department of Education para sa pagpapatayo ng mga gusali. Dahil sa sitwasyon, naging mahirap para sa mga guro na magbahagi ng mas mataas na kalidad ng mga aralin. Wala kaming mga computer laboratory, wala kaming science laboratory, wala kaming home economics laboratory. Pakiramdam ni Glenn na pag-iwanan sila ng napakabilis na pagpalit ng teknolohiya at takbo ng modernisasyon. Wala po kaming sariling mga computer or mga paraphernalias na pwede namin gamitin dito sa school. Kasi may 7 pong laptop sa room namin, inihiram po yan ng mga 80 na students. Mayroon naman daw 50 computer units ang paaralan, pero hindi ito madalas nagagamit. Dahil po sa kakulangan ng classrooms sa high school po, kaya po na house po ang mga computer units po dito po sa building po ng elementary. At dahil po nahirapan ang mga bata sa pagtawid, kaya kailangan po dapat na magkaroon po kami ng sariling multimedia classroom po, ma'am. Ang sitwasyon ng paaralan, binigyang solusyon ng pagtutulungan ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated at Lasten to Levisos Children's Future RY, isang non-profit organization na nakabase sa Finland. Isang multimedia classroom na nagkakahalaga ng 500,000 piso ang itatayo sa paaralan. Dito na rin yung parang pinagmulan ko. So siguro it's always nice to give, diba, back home. Dahil doon sa pamangkin ko, teacher niya kasi si Mr. John Siriban, parang inano niya nga na, tita baka doon pwede kang makipag-usap. Kasi matagal na kaming actually naghahanap kung saan kami pwedeng magtayo ng classroom. Ika-13 ng Abril nang idaos ng Alagang Kapatid Foundation sa pangunguna ni Kamenchi ang groundbreaking ceremony para sa itatayong multimedia classroom. Magkalipas ang 3 buwan, muling tumulak ang aming grupo sa Camalaniugan. Senior high school na si Glenn at sa ibang paaralan na pumapasok. Bagaman hindi na naabutan ang bagong multimedia classroom sa Katutoran Annex, masaya pa rin daw siya dahil malaking tulong ito para sa mga kaibigan niyang nag-aaral doon, gaya na lang ng grade 10 student na si Janicel. Naging masaya po ako, tapos mas lalo po ako naging mas aktibo kasi po mas mapapadali po yung proseso ng pagtuturo ng aming mga guro at mas madali po kaming matututo at maiintindihan sapagkat nakikita po namin. Ang multimedia classroom may lawak na 54 square meters.
Ito ay pinagtulong-tulungan ng PTA at saka ng Engineering Office ng Local Government Unit. Yung mga skilled worker ang binayaran ng donor, pero yung mga hindi na nangangailangan ng skilled na trabaho, yun ay counterpart na ng PTA. Nagtipon-tipon ngayong araw ang mga mag-aaral, magulang at mga guro ng Camalaniuga National High School Katotoran Annex para sa pagpapasinaya ng kanilang multimedia classroom na handog ng grupong Lasten to Livaisus. Mainit na sinalubong ng paaralan ang mga bisita sa pamamagitan ng isang flash mob. Hanggang sa isinagawa na ang turnover and acceptance ceremony ng bagong multimedia classroom. Hindi na rin pagpapawisan ng mga mag-aaral sa multimedia classroom dahil sinagot na ni Miss Evangeline Cabal, miyembro ng grupong Lasten to Livaisus, ang isang air conditioning unit. Siyempre overwhelmed at saka siyempre happy din ako na I hope in the near future din talagang makatulong din sa kanila itong naibigay namin. Sana they take care of that room kasi alam ko na malaking bagay din ang maitutulong sa kanila and mag-aral na lang din silang mabuti. Dagdag pampapresko naman ang ibinigay na electric fans ng Exatech Incorporated. Sa ngayon ay nakalagak na ang computer units sa bagong tayong multimedia classroom. Siguro after a week or 2 weeks ay pwede nang gamitin dahil hinihintay lang namin ang pagdating ng mga service provider mula Maynila na siyang gagawa or siyang magsasaayos sa mga computer. Hello! Janicel, first time mo ba na gumamit ng computer? Opo. Talaga? Janicel, ang mga kabataan ngayon, very techy na. Ano ba ang gusto mong i-explore sa paggamit mo ng computer? Gusto ko pong matuto kung paano gumawa ng word art. Bilang isang SST student, sa tuwing may program po kami, maaari ko po itong ibahagi sa aking mga kasamang officers. So, is it going to be more useful now, itong mga computers ninyo? Ang mga ito, mapapadali na po yung, yung lesson. And then, mga estudyante po, magiging interesado po sila sa pakikinig, ma'am. Dahil meron po silang ginagamit na mga computers. Gusto kong pasalamatan ang donor mula sa Finland at sa pakikipagtulungan or pangangasiwa ng TV5 Foundation. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Magandang umaga mga kapatid. Ako po si Dr. Joel Guevara. Ngayong umaga, magbibigay ako ng mga tips para sa ating mga alagang hayop na kung saan pwede nating maiwasan ang kanilang pagkatakot sa mga paputok. Ang mga hayop, lalo na yung ating mga alaga, especially aso, pusa, nakakategorize sila sa dalawa. Merong large at saka merong small. Yung mga maliliit na pet dogs or mga cats, sila yung madaling maapektuhan ng mga malalakas na tunog o kagaya ng mga firecrackers. Ito yung madali lang ikatakot. By nature, hindi sila sanay dito. Sense of hearing nila mas keen, no? mas develop as compared to human. Ika nga dito sa kanilang feral, nung nasa mga gubat pa sila, hindi pa sila domesticated, masyado silang active or masyado silang sensitive when it comes to mga noise, sounds, compared sa human. Tinuturuan natin sila para nila ma-overcome ang mga malalakas na tunog o mga paputok. Unang-una, tingnan muna natin kung saan tayo pupunta mag-celebrate ng New Year celebration na kung saan sa tuwing bagong taon, maraming nagpapaputok. Una, ang pwede niyong gawin sa mga natatakot na alaga natin,
tuwing araw ng bagong taon, ay ilagay sila sa calm area. Kunyari, sa kwarto. At tapos, lagyan natin sila ng mga soft music na pwedeng ma-distract yung mga tunog na kinatatakutan nila. Pangalawa, meron tayong tinatawag na preconditioning. Before mag 1 month pa lang, darating ang Kapaskuhan, pwede natin silang i-train, kagaya ng ginagawa namin sa mga working dog. Pwede natin silang i-expose sa mga slight na paputok muna hanggang palakas ng palakas. Until such time, ma-recover nila o ma-overcome nila ang takot. At ang pangatlo, dapat maging positive reinforcement tayo sa kanila. When we say positive reinforcement, dapat lagi tayong nandyan sa kanila, itatap natin sila, hihimasin, mag-low down tayo, ibababa tayo sa kanyang level, at positive reinforcement. Tapos ang mga boses natin, laging pataas instead na malagong. No? Medyo natatakot sila dyan. Ang gusto nila, especially sa training, meron tayong tinatawag na voice deflection. Yung pagka pinraise natin sila, imbis na good, hindi tama yun. Dapat pag pinraise natin sila, parang silang matakot, good, mahaba. Ang pwedeng gawin natin, yung sa tenga, pwede natin silang lagyan ng bulak. Yung pang-apat naman, pwede nating hanapin ang mga kaibigan, kamag-anak na malayo sa lugar natin na alam nating maraming magpapaputok. Pwede nating ihabilin na kung saan kakaunti yung putok. Pag wala tayong kaibigan na mapagpuntahan, talagang dapat sa atin na lang sila matira. Meron mga asong sanay sa crate na tuwing bumabiyahe doon sila nilalagay. So, pag nilagay natin doon, napipil nila na at home sila or hindi na unfamiliar territory. So, yung ginagawa ng iba, nilalagay nila sila sa crate kasama kanilang mga laruan at itinatabi sa isang lugar na hindi masyadong maingay. Kung sakaling di natin alam kung anong gagawin through positive reinforcement, pwede rin tayo magbigay ng mga bagong medisina or mga medicine na binibigay sa kanila para ma-reduce ang kanilang takot or kanyang depresyon. Dapat isang guni rin nila sa mga veterinaryo bago nila bigyan itong mga gamot na to kasi meron silang eksakto or certain dosage na dapat na ibigay depende sa bigat ng aso. Ngayong sasapit na bagong taon ay tingnan muna natin yung ating mga alagang hayop. Safe ba sa kanilang kinalalagyan? Kasi sa sobrang busy natin, nalululook over natin yan. Hindi natin napapansin, no? So, tulungan natin sila na ilagay sa isang secluded area pagdating ng bagong taon. Ako po si Doc Joel Guevara, ang kaagapay nyo sa kalusugan. Mga kapatid, huwag po ninyong kalimutan ang Alagang Kapatid sa radyo tuwing Huwebes at ang ating programa tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Maraming salamat po sa isang buong taon na pagsama sa aming programa at pagtulong sa amin na tulungan ang mga kapatid nating nangangailangan. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Alagang Kapatid at Alagang Kapatid Foundation. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Isang maagang pagbati po ng malusog, ligtas at masaganang bagong taon sa inyo, kapatid.